So muli, magandang araw po sa inyong lahat mga kabansa. Ito po yung lingkod Ado Paglinaw na bumabati na isang maluwalhating hapon, gabi o araw sa mga parte ng mundo kayo naroon. Huwag po kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell. Tuloy-tuloy po tayo mga kabansa sa pagkomentaryo tungkol sa kalunos-lunos na pandarambong na naging biktima sa bayan ng Pilipinas dito sa mga so-called flood control projects. Ito pong Independent Commission on Infrastructure, especially sa specialized backgrounds ng two members, ito po ay former Aquino III Public Works Secretary Singso and SGB Company Managing Partner Rosana Fajardo will focus on the mechanics of how ghost and substandard projects were executed and involvement of officials from the DPWH. With at least 60 projects to review, public attention will likely fade, allowing the Commission to declare from the outset that probing the complicity of the President, its creator, it's beyond its mandate. So, wala po silbi. Despite its name, the Independent Commission is neither independent or a true commission. Misleading po yan. Intended to evoke associations with the highly successful, for instance, Hong Kong Independent Commission Against Corruption, which was created through the Ordinance of 1974, a law under the then British colonial legal system. By the way, habang tinetape po natin ito, i-announce na si former Supreme Court Justice Andres Reyes ang head ng Infrastructure Commission na ito. So, referring to the body as a commission rather than a research body misleads the public and violates legal standards and the Constitution. Philippine law and jurisprudence, mga kabansa. Ayan. So, anong kalalabasan nito, mga kabansa? Already, ang ating mga taga-subaybay, ay maraming komentaryo na agad. Si Joms, there are two kinds of politicians defending Martin Romualdez. Those who feasted on millions and those who devoured billions. Si Brenda Carpio also made finding of a new evidence kuno to free Hubert Webb and gang. That Freddy affiliated with the Cory Group when Abnoy's term started. So, ito lamang po ay dahil nabalita, pero hindi naman pala si Carpio, kundi si Reyes ang uupo. Anya ni Mark Roa, niloloko ang taong bayan. Lanis ang galang. This will just drag and divert our attention by prolonging our show business, like drama the Marcos regime creating so they could get away unscathed. Tama na ang drama. At addict. Web Valencia, when did Bangag Marcos become serious in addressing anomalies? Zhu Guan Jamin, Lord, Pakidong Fong, ang mga bahay ni Adik and his 45,000 thieves. Basta hindi sila makakaalis. Yung pong Dongfong, yung mga Chinese missiles. EJT Corona will share with many groups. Salamat po. Copy pitch, Pacquiao. Just for laps lang daw, not funny.
Juanito Yuko, independent, hindi maasahan. Ay, nagmura, hindi ko na babasahin. Ellen Grace Mones, wala yan. Yung J.S. Altrag, wala pa rin integridad yan pag hindi kasama investigahin si Marcos sa Romualdez. Sila ang architect ng lahat ng korupsyon. Linda Villariza, not independent mind, iba dyan. Panay wrongdoings, style bulok. O, ayan. Mas okay si Marcoleta, professional soldier, at mahusay magkwenta sa multiplication. Apollonius Kiluloy. If nobody we can trust, nothing we can do, calling on other people power, will not solve the half-millennium years of bad governance by imperialists deeply rooted to the minds of Filipinos. We are politically divided ever since. That was the greatest problem among us. Ayan. Uncle Ben, matik biyaheng Davao. Ang si Joe, ibig sabihin, papunta yung investigasyon kay Duterte. Ang si Joe, biyaheng Davao yan, period. O sumakay naman yun. Ani Concepcion, but Magalong is a closeted yellow. Real Gutierrez, hindi seryoso si BBM, Manuelito Luna, agree ako. Then Hamel, not independent at all. Its color and bias is glaring. Ariel Lim, because the US is making sure the next president is not pro-China. Uy! Wow! Mukhang nabibisto na kung sino talaga backer ni Marcos dito, ha? Elsa Benganyo, kumare, kumusta po kayo? May God intervene. Bobong Trujillo, wala mangyayari sa independent kasi sila naglagay sa posisyon, either sold out na ang investigasyon. Ray Rias, dapat yung walang kulay na komposisyon sa Independent Commission. J. Rule, kilala na namin yung mga yan. Alright, ito, hindi ko mabasa. Sulat parang Japanese. Propaganda ng bagag. What the... hindi ko na binasa. Ayan, mga kabansa. Dave Arce, believe me, nothing will come out of this independent commission. This regime is just biding time until it's already 2028. Sana i-prove na mga Pinoy na di sila utu-utu. Ason Sanchez, it's not independent commission because may bias sa mga nasa commission. Yoli Peña, people will pick somebody para sa side nila. Hindi lang sa mga corrupt na politician, both sides meron. Paika Miranda Love Arias, kuha sila na isa kulay pink, green, red, blue, make it rainbow para okay. Rogelio, talagang wala talagang matino na gawa at pag-iisip, papagbangad. Ethan Karaan Damang, kunwari lang lahat. Diyos niyo, ang dami naman itong nag-comment na ito, mga kabansa. Starlet Burlak sa Kabang. Bako, ano ba mangyayari niyan? Luto na. Benjamin Retisa, Anus Sikot. Sos, ayaw na lang. Ayaw. Ganito, Bisaya. Ito ayaw na lang. Lina Casey, people power na. Kung nagawa noon, bakit hindi ngayon? Nepal at Indonesia, nagawa nga. Gising mga Pinas. Joy Roy, at dahil dyan, posibleng mawawalan tayo ng official development aid mula sa China. Santiago Julie, walang mangyayari sa investigasyon na yan. Pareho lang yan sa Agraba Commission sa panahon ni Senior. Chair Fitfat,
Kahit lampang ilagay dyan, no use pa din. Dapat palitan na. Pati si BBM, inuuto niya ang taong bayan. Ha? Liwayway, Perejo, Angeles. Hindi na pinaniniwalaan yang si Junior. Eli Gutas. Ginagawa tayo tanga ni Junior. Ano akala niya sa atin? Kagaya niya mag-isip. Elvira Chongson. Binuo ni Marcos. Ano pa asahan mo dyan? Traidor, adik. Noy, kanoy-noy. Talagang target ng nakaraan para linisin niya at sarili. Nakaraan, meaning the old administration of Duterte. Arnolfo Ramirez Siriman. Uncle Sam is the creator of the PCTC, Interpol Krame, where Arab downfall initiated by us inside Camp Krame. Colonel, may mga colonel nang pumapasok dito. O Apilan. Binangag na yan, sila lang, naglulukuhan gising mga Pilipino. Huwag na maniwala sa pag-admin. Akala niya, pinanganak tayo kahapon, maluloko ng bangag. Glenn Lim, anong may integridad? Yellow pink yung mga yan. Bako. Ito, parang galing sa Thailand ito. Walang mangyayari dyan. The Filipino people must rise. Ito po, ang last page ng mga so far. Glendoy Ali Jones, nanggagago talaga itong bangang na ito, Marcos resign. Ray Catabia, sigurado ang kinalap siya ng investigasyon kasalanan ng Manny PRD at Luzon, si Romualdez at ko. Jerry Escanio, wala namang iba. Ayan mga kabansa. At dito tayo magtatapos, Andrew Kurt, kaya walang kwenta yan. Nepal, rally na dapat. Ay, nakakapagod naman sa dami ng mga nagresponde. Isang araw pa lang yung post natin sa Facebook. Ang dami na. Ha? For the first time, sa loob ng dalawang araw, lumampas ng 1,000. Ang mga nag-comment, iba pa yung nag-share at saka nag-like. So mga kabansa, dito natin makikita na talagang we are in dire straits. And actually, we should really pray at this point. Dahil miski mapalta natin ang Pangulo, kung ang sistema nandyan, ay walang mangyayari. Ha? So, hindi ba? In 1986, this is the same thing we were crying out in 1986. Ano ba nangyari sa atin? Ngayon, balik na naman tayo sa complete circle. We need systemic change. Paano tayo magkakaroon ng systemic change when our Congress na kailangan maglimbag ng mga batas para sa systemic reform? Ang mga pasimuno at kasabwat dito sa kuntsabahan para lahawin ng trilyon pakayamanan ng ating tayo. Anyway, nandito pa rin po tayo sa topic ng korupsyon. Magpapaalam muna tayo ngayon. Maraming salamat po.